Magandang araw po sa inyo. Huwag niyo na lang po akong banggitin sa pangalan ko. Mas mabuti nang manatili akong tahimik, gaya ng matagal ko nang ginagawa sa loob ng maraming taon bilang OFW. Isinusulat ko po ang liham na ito hindi para humingi ng awa, kundi para mailabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. 7 taon na po akong nagtatrabaho dito sa Middle East bilang kasambahay. May asawa po ako sa Pilipinas at may isang anak na babae. Sila ang dahilan kung bakit ako nagtiis na malayo sa pamilya, sa mga okasyon, sa Pasko at sa mga sandaling kailangan nila ako pero wala ako roon. Ang alam ng asawa ko, maayos ang trabaho ko. Maayos din naman sa simula. Mabait ang amo ko, mag-asawang nasa edad na, tahimik lang ang bahay, walang masyadong bisita, walang gulo. Pero habang tumatagal, napansin ko na may lungkot na bumabalot sa kanila, lalo na sa amo kong babae. Madalas ko siyang marinig na umiiyak sa gabi. Minsan, tahimik lang. Minsan may hikbi. Minsan may sigaw ng sama ng loob. Hindi ko po alam ang dahilan noon hanggang sa isang araw, narinig ko silang nagtatalo ng asawa niya. Ang pinag-aawayan nila ay iisa lang, anak. Mahigit 20 taon na raw silang mag-asawa pero hindi sila biniyayaan ng anak. Marami na raw silang sinubukan. Doktor, gamutan, dasal, pero wala. At habang tumatagal, lalo raw lumalalim ang sugat sa puso ng amo kong babae. Isang hapon, tinawag nila ako sa sala. Kinabahan po ako. Akala ko may nagawa akong mali. Umupo ako sa sofa habang magkatabi silang nakaupo sa harap ko. Tahimik muna. Walang nagsasalita. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Biglang nagtanong ang amo kong babae kung may anak na raw ba ako. Hindi po ako nagsinungaling. Sinabi ko ang totoo. May asawa po ako at may isang anak sa Pilipinas. Tahimik silang nagtinginan. Doon ko naramdaman na may mali. Diretso ang sinabi ng amo kong lalaki. Matagal na raw nila akong inoobserbahan. Malakas daw ang pangangatawan ko. Bihira raw akong magkasakit at mukhang fertile raw ako. Hindi ko po agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa binanggit niya ang alok. 3 milyong piso. Akala ko po nagkamali lang ako ng dinig. Napatingin ako sa kanila, nanginginig ang kamay ko. Sabi niya, kaya raw nilang ibigay sa akin ang halagang iyon kapalit ng isang bagay na hindi ko kailanman inakala na ipapagawa sa akin ng kahit sino. Gusto raw nilang magkaanak at gusto raw nilang ako ang magdala ng bata pero natural insemination. Ibig sabihin po, magsisiping kami ng amo kong lalaki hanggang makabuo kami ng bata. Hindi po ako agad nakasagot. Para akong nawalan ng hininga. Ang daming pumasok sa isip ko. Ang asawa ko, ang anak ko, ang dangal ko bilang babae, bilang ina, bilang asawa. Agad kong sinabi na hindi ko kaya, na may pamilya ako, na mali iyon. Umiyak ang amo kong babae. Humawak siya sa kamay ko at sinabi niyang hindi raw nila ako pipilitin. Pero sana raw pag-isipan ko. Ilang gabi po akong hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mukha ng anak ko. Ang mga pagkakataong hindi ko siya mayakap kapag may sakit siya. Ang mga panahong wala akong pera para ipadala kapag may emergency. Naalala ko rin ang mga utang naming naiwan sa Pilipinas. Ang pangarap naming makapagpatayo man lang ng maliit na bahay. Dagdag pa roon, nalaman kong may sakit ang anak ko sa puso. Kailangan niya ng regular na check-up at gamutan. Hindi sapat ang sahod ko. Kahit anong tipid ko kulang pa rin. Isang gabi, kinausap ako ulit ng amo kong lalaki. Hindi siya galit. Hindi rin mapilit. Tahimik lang niyang sinabi na kung sakaling magbago ang isip ko, handa raw silang tumulong. Hindi lang pera, edukasyon ng bata, seguridad, lahat. Doon po ako tuluyang gumuho. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang manalo ang takot sa konsensya. Hindi ko alam kung kailan ko sinimulang ipagkanulo ang sarili kong mga prinsipyo. Ang alam ko lang, dumating ang araw na sinabi kong pag-iisipan ko. At sa sandaling iyon,
Nagsimula na ang pagkasira ng buhay na pilit kong binubuo para sa pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong eksaktong araw nagsimulang magbago ang lahat. Ang alam ko lang, simula nung sinabi kong pag-iisipan ko ang alok nila, parang may unti-unting namatay sa loob ko. Araw-araw akong nagdarasal na sana maglaho na lang ang ideyang yon. Pero habang tumatagal, mas lalo itong bumibigat. Tuwing kausap ko ang asawa ko sa video call, pilit akong nakangiti. Kinukwento niya kung paano lumalaki ang anak namin, kung paano siya nahihirapan sa trabaho, at kung gaano niya ako namimiss. Hindi niya alam na sa bawat ngiti ko, may kasamang takot at hiya. Parang may itinatago akong kasalanan na kahit hindi pa nangyayari, ramdam ko na ang bigat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, kung paano ko sisimulan, o sasabihin ko na lang ba kapag nasa Pilipinas na ako. Gulong-gulo po ang isip ko. Dumating ang araw na tinanong ulit ako ng amo kong babae. Hindi na siya umiiyak. Tahimik na lang siya. Doon ako mas natakot. Kasi ang tahimik na tao, mas malalim ang sugat. Sinabi niya na handa na raw silang tanggapin kahit ano ang desisyon ko. Pero nakita ko sa mata niya ang pag-asa. Isang pag-asang matagal nang ipinagkait sa kanila. Ilang gabi pa akong nag-isip. Inisa-isa ko ang mga dahilan kung bakit hindi ko dapat gawin iyon. May asawa ako, may anak ako. Mali ito, kasalanan ito. Pero sa kabilang banda, may anak akong may sakit. May pamilyang umaasa sa padala ko. May utang kaming hindi matapos-tapos. At may pagkakataong minsan lang dumating sa buhay ng isang OFW. Sa huli, hindi ko na alam kung alin ang tama at alin ang mali. Ang alam ko lang, may desisyon akong kailangang gawin. At ginawa ko yon hindi dahil gusto ko, kundi dahil pakiramdam ko wala na akong ibang pagpipilian. Pumayag po ako. Hindi ko kayang ilarawan ang pakiramdam ko nung sinabi ko yon. Parang may humigpit sa dibdib ko. Parang gusto kong bawiin agad ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Pero huli na, yumakap sa akin ang amo kong babae at umiyak. Pasasalamat ang laman ng luha niya. Samantalang ako, pakiramdam ko nilulunod ko ang sarili ko. Sinabi nila na natural insemination ang mangyayari. Walang doktor, walang ospital, lihim, tahimik. Walang ibang makakaalam dahil ito daw ang pinakamurang paraan. Doon ako lalo kinabahan. Doon ko naramdaman na hindi na ito basta kasunduan lang. Isa na itong kasalanan na kailangan kong dalhin habang buhay. Nangyari ang unang beses na parang panaginip na ayaw mong gisingan pero alam mong mali. Nakapikit lang ako. Hindi ko maalala kung paano ko natapos ang gabing iyon. Ang alam ko lang, umiyak ako ng tahimik sa banyo pagkatapos. Kinuskus ko ang balat ko na parang may dumi na hindi matanggal. Hindi yun isang beses lang. Ilang ulit ding nangyari hanggang sa sinabi ng amo kong babae na sapat na raw, na maghihintay na lang sila. Sa bawat araw ng paghihintay, unti-unti akong nauupos, naging irritable ako. Madalas akong tulala. Napansin yun ng asawa ko sa mga tawag namin. Tinanong niya kung may problema ba ako. Sinabi kong pagod lang ako. Sinabi kong homesick. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Hindi ko kayang sirain ang imahe ko bilang asawa at ina sa paningin niya. Dumating ang araw na nahilo ako habang naglilinis. Akala ko puyat lang. Sinundan yun ng pagsusuka sa umaga. Doon na ako kinabahan. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Pero ayokong tanggapin. Ilang araw akong nagkunwari. Uminom ng tsaa. Natulog ng maaga. Pero hindi nawala ang mga sintomas. Hanggang sa isang umaga, hindi ko na kinaya. Umiyak ako mag-isa sa kwarto. Alam ko na. Ramdam ko na. Buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sinabi yon sa amo kong babae. Nanginginig ang boses ko, pero nang marinig niya, napasigaw siya sa tuwa. Parang natupad ang isang dasal na matagal na niyang hinihiling. Samantalang ako, parang nahatulan na. Sinabi nilang aalagaan nila ako, kumpleto sa pagkain, vitamins, pahinga, lahat. Pero sa bawat araw na lumalaki ang tiyan ko, lalo ring lumalaki ang takot ko. Paano kung malaman ng asawa ko?
Paano ko ipapaliwanag ito? Paano ko haharapin ang pamilya ko sa Pilipinas? Nagsimula akong magsuot ng maluluwag na damit. Sa video call, hanggang dibdib lang ang kuha. Lagi akong nakaupo. Hindi ako tumatayo. Hindi ako humaharap sa salamin ng matagal dahil hindi ko makilala ang sarili ko. Sa gabi, hinahaplos ko ang tiyan ko. May buhay sa loob ko, isang batang walang kasalanan. Hindi niya kasalanan ang mga desisyong ginawa ko. Doon ako mas nasasaktan. Kasi kahit gaano ko gustong itama ang lahat, may isang bagay na hindi ko na kayang bawiin. Habang papalapit ang araw ng panganganak, sinabi ng amo kong lalaki na kailangan na raw naming pag-usapan ng plano. Pagkapanganak ko raw, kukunin nila ang bata. Ibibigay na sa akin ang napag-usapang pera. At uuwi raw ako sa Pilipinas na parang walang nangyari. Simple sa kanila. Pero sa akin, parang hinahati ang puso ko sa dalawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman kong kahit makuha ko ang 3 milyong ipinangako nila, may isang bagay na mawawala sa akin na hindi kayang palitan ng kahit gaano kalaking halaga. Mula nang makumpirma ang pagbubuntis ko, tuluyan nang nagbago ang trato ng mga amo ko sa akin. Hindi na ako itinuturing na kasambahay lang. Para akong naging bahagi ng isang planong matagal na nilang pinaghandaan. Inilipat nila ako sa mas malaking kwarto. May sariling banyo, may kama na mas malambot. Kumpleto ang pagkain ko. May vitamins. May regular na check-up sa pribadong ospital. Kasama lagi ang amo kong babae sa bawat konsultasyon. Hawak niya ang kamay ko habang kinakausap ang doktor. Parang siya ang nagdadalang tao, hindi ako. Hindi ako pinabayaan kahit minsan. Dahil alam kong para sa kanila, hindi lang ito pagbubuntis. Ito ang katuparan ng pangarap na ilang dekada nilang hinintay. Dumating ang araw ng panganganak. Hindi ako nag-isa. Nasa ospital silang dalawa. Nasa labas ng delivery room ang amo kong lalaki. Nasa loob naman ang amo kong babae, umiiyak habang hawak ang kamay ko. Hindi ko alam kung pasasalamat ba o pananabik ang nasa mga luha niya. Nang marinig ang unang iyak ng bata, napapikit ako. May kung anong bumagsak sa dibdib ko. Isang halo ng saya at matinding lungkot. Ilang segundo ko silang nasilayan. Mukha silang payapa. Buhay. Totoo at lalaki po ang naging anak ko, kambal pa. Hindi ko sila niyakap ng matagal. Ayokong masanay ang puso ko. Pagkatapos kong manganak, dinala agad ang mga bata sa kabilang kwarto. Hindi na sila bumalik sa tabi ko. Kinausap ako ng amo kong babae pagkaraan ng ilang oras. Maingat. Tahimik. Sinabi niyang aalagaan nila ang mga bata na parang sarili nilang dugo. Pinangako niyang hindi niya ipaparamdam sa mga bata na sila ay galing sa kasunduan. Tumangulang ako. Wala na akong lakas para magsalita. Pagkalipas ng ilang linggo ng pagpapagaling, inayos nila ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Sinunod nila ang napag-usapan, binigay ang pera. Kumpleto. Walang bawas, walang delay. Hindi ko ito ipinagmalaki, hindi ko rin ipinagdiwang. Para lang akong may dinadalang bag na mas mabigat kaysa sa mismong laman nito. Sinamahan pa nila ako sa bangko para safe itong ma-deposit sa account ko. Pagdating ko sa Pilipinas, sinalubong ako ng asawa ko at ng anak namin. Mahigpit ang yakap. Matagal. Ramdam ko ang init ng pamilya na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Doon ako muntik bumigay. Pero hindi nagtagal. Napansin ng asawa ko ang mga pagbabago sa akin. Mabilis akong mapagod. Masakit ang puson ko. May mga gabi na hindi ako makatulog. Isang beses, nakita niya ang peklat ng tahi sa tiyan ko habang nagpapalit ako ng damit. Hindi siya agad nagtanong, pero alam kong doon nagsimula ang hinala. Isang gabi, habang tahimik ang bahay, tinanong niya ako ng diretsyo. Bakit parang may tinatago ka sa akin? Hindi na ako nagsinungaling. Wala na akong lakas para magkunwari. Umupo ako sa harap niya at ikinwento ang lahat, mula sa alok, hanggang sa desisyon, hanggang sa batang isinilang sa ibang bansa. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak.
Tahimik lang siyang nakinig. Mas masakit pala kapag ganon. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan niya ng panahon. Hindi raw niya alam kung kaya pa niyang ipagpatuloy ang pagsasama namin. Hindi raw niya alam kung paano niya tatanggapin ang katotohanang may anak akong hindi kanya. Kahit hindi ko ito dinala pa uwi at ang masakit pa, itinago ko raw sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi siya agad umalis. Nanatili siya sa bahay. Pero ramdam kong hindi na siya nanatili bilang asawa. Para na lang kaming dalawang taong may iisang problema at iisang obligasyon. Hindi na niya ako hinahawakan. Hindi na niya ako tinatanong kung kumusta ang pakiramdam ko. Ang tanging usapan na lang namin ay tungkol sa anak namin, sa schedule ng check-up, sa oras ng gamutan, sa reseta ng doktor. Hindi ko rin itinago sa kanya kung saan nanggaling ang pera. Alam niya. Alam na alam niya. At ramdam ko sa bawat tingin niya na hindi niya yon tinatanggap, pero ginagamit niya dahil kailangan. Sa una, maayos pa siya. Sinisikap niyang maging matatag para sa anak namin. Pero habang tumatagal, habang palala ng palala ang kondisyon ng bata, unti-unti rin siyang nauubos. Nagsimula siyang uminom. Sa una, paisa-isa lang. Pampatulog daw. Pampakalma. Hanggang sa naging gabi-gabi. Hanggang sa may mga araw na umuuwi siyang lasing, tahimik, at hindi na tumitingin sa amin. Hindi ko siya pinigilan. Wala akong karapatang magbawal. Pakiramdam ko, may kasalanan ako sa bawat basong tinatagay niya. May mga pagkakataong hinihinga niya ako ng pera. Hindi para sa bahay, hindi para sa ospital, hindi rin para sa anak namin. Para sa sarili niyang bisyo, para makalimot, para hindi maramdaman ang bigat ng katotohanan. At binibigay ko, tahimik, walang tanong. Habang siya ay unti-unting nalulunod sa bisyo, ako naman ay unti-unting nauubos sa ospital. Lahat ng pera napunta sa gamot, sa laboratory, sa emergency, sa mga gabing akala namin ay huling gabi na ng anak namin. Tinupad ng dati kong amo ang pangako nila. Kahit wala na ako sa kanila, patuloy silang tumutulong. May mga gamutang sila ang sumagot. May mga espesyalistang sila ang naghanap. Sa tuwing may bagong reseta, may padalang tulong. Pero kahit ganon, hindi pa rin sapat. May mga sakit na kahit bayaran mo ng milyon, hindi ka ililigtas. Dumating ang gabing muling inatake ang anak ko. Mas malala kaysa dati, hindi na siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa akin habang hinahaplos ko ang buhok niya. Paulit-ulit na sinasabing magiging okay ang lahat, kahit alam kong nagsisinungaling ako. Pero hindi na siya umabot ng umaga. Namatay ang anak ko sa harap ko. Wala akong sigaw. Wala akong iyak noong una. Para akong nabingi. Para akong nawala sa sarili kong katawan. Ang tanging naalala ko ay ang lamig ng kamay niya habang hawak ko iyon. Pagkatapos ng libing, tuluyan nang nagbago ang asawa ko. Hindi na siya umiinom para makalimot. Umiinom na lang siya dahil wala na siyang pakialam. Hindi na siya umuwi ng maaga. Minsan, hindi na siya umuwi. Hanggang sa isang araw, umuwi siya para kunin ang mga damit niya. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Sinabi lang niya na pagod na siya. Pagod na raw siya sa lahat. Sa sakit, sa pera, sa alaala, sa akin. Hindi raw niya kayang manatili sa isang bahay na araw-araw ay paalala ng pagkawala ng anak namin at ng mga desisyong ginawa ko. Umalis siya nang walang galit. Mas masakit pala kapag walang sigaw, walang sisihan, dahil ibig sabihin wala nang ipinaglalaban. At doon ko tuluyang naranasan ang pinakatahimik na karma ng buhay ko. Nawala ang asawa ko, nawala ang anak ko, at unti-unti ring naubos ang pera. Mag-isa na lang ako. Ilang buwan akong namuhay na parang anino. Walang direksyon, walang dahilan para gumising ng maaga. Hanggang sa isang araw, tumawag ang dati kong amo. Alam na raw nila ang nangyari. Alam nila ang tungkol sa anak ko, sa asawa ko, sa lahat. Tahimik lang silang nakinig habang umiiyak ako sa kabilang linya.
Pagkatapos, dumating ang alok na hindi ko inaasahan. Gusto raw nila akong bumalik. Hindi lang bilang kasambahay. Gusto raw nilang dagdagan pa ang anak na isinilang ko sa kanila noon. Isa raw akong taong pinagkakatiwalaan nila. Isang taong alam nila ang katawan at kakayahan. Nanahimik ako. Noon, may pamilya ako kaya ko ginawa iyon. Ngayon, wala na. At doon ako mas lalong naguluhan. Kung wala na akong asawa, may kasalanan pa ba? Kung wala na akong anak na uuwian, may dahilan pa bang tumanggi? Kung mag-isa na lang ako sa buhay, may halaga pa ba ang pagtanggi sa alok na alam kong mali pero kayang punuin ang katahimikan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Kaya isinusulat ko ang kwentong ito hindi para humingi ng awa, kundi para magtanong. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, babalik ba kayo? Tatanggapin niyo pa ba ang bagong alok? O pipiliin niyo na lang manatiling mag-isa, dala ang lahat ng pagkawala? Tahimik akong napaupo matapos kong basahin ang liham na ito. Hindi dahil may galit akong naramdaman. Hindi rin dahil may gusto akong husgahan, kundi dahil mahirap sagutin ang tanong niya. Sa kwentong ito, walang tunay na kontrabida. Walang ganap na tama, walang ganap na mali. Isang OFW na nagmahal sa pamilya. Isang ina na desperadong iligtas ang anak. Isang asawa na nanatili hanggat may dahilan at umalis nang wala na. At isang alok na bumabalik sa panahon na wala ka nang babalikan. Kaya ngayon, ipapasa ko sa inyo ang tanong. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, matapos mawalan ng asawa, matapos mawalan ng anak, matapos maubos ang lahat, babalik ba kayo? Tatanggapin niyo pa ba ang bagong alok? O pipiliin niyo na lang manatiling mag-isa kahit masakit pero buo pa rin ang konsensya? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.